Sa paulit-ulit na paalala ng ating gobyerno o ng Department of Migrant Workers na wag papatol sa mga ganito, ngunit napakarami pa rin talaga mga kababayan natin ang matitigas ang ulo. Dahil 12 kababayan nating OFW ang nakakulong ngayon sa Malaysia matapos gumamit ng peking entry permit papunta sa Laos na naalok ng trabaho sa Telegram. 12 overseas Filipino workers ang naaresto sa Malaysia matapos gumamit ng peking entry permits patungong Lao na inalok ng illegal recruiters sa Telegram. Bumiyahe sila mula Pilipinas patungong Sabah gamit ang illegal na ruta bago mahuli sa border ng Malaysia at Thailand noong February 2025. Sa tulong ng Embahada at Department of Migrant Workers, ibinaba sa 3 buwan ang sentensya sa mga nahuling OFW at inaasahang makalalaya na sa susunod na buwan. Nanawagan naman ang DMW na mag-ingat sa mga online job offers at i-report agad ang mga kahinahinalang alok. Eto, latest na balita rin mga kababayan natin Pilipino nagmamakaawa o humihingi ng tulong para mapauwi sa Pilipinas dahil pinapahirapan sila at kinukulong matapos silang mabiktima ng illegal recruitment. At pinagtatrabaho sila o pilit sila pinagtatrabaho bilang mga scammer. Ang hihingi ng saklolo ang ilang Pinoy sa Myanmar na sapilitang pinagtatrabaho bilang scammer. Ang ilan sa kanila ikinulong sa isolation room hanggat wala raw ibinibigay na piyansa para makalaya. Sa isang naitagong cellphone, nakapag-video at humihingi ngayon ng saklolo ang 7 Pinoy na ito sa Myanmar. We are here in isolation area for almost 2 months. The company get our personal phone, each person here, 7 people here, they confiscated our phone. Ilan lamang sila sa lagpas 100 Pinoy na pinaghanap pa rin sa mga scam farm. Kwento ni Bella, ang mga katulad nilang ayaw na magtrabaho bilang scammer. Binabartolina sa isolation room. Wala umanong kuryente, tubig at maayos na supply ng pagkain doon. They put some lock in the front door and the back door and even the window in the bathroom, they lock it. So we are asking if you can give us immediately rescue. Natatakot na rin ang ibang mga Pinoy roon dahil anumang oras pwede raw silang dalhin sa torture room. Sa ilang footage na nakuha ng News 5, ang ibang scam farm workers naranasan pang mabali ang buto dahil sa hataw at bugbog. Halos lumobo naman ang paa ng isang ito dahil sa paulit-ulit na pamamalo. We can take it anymore, all of the pain, all of the suffering that we are encountering here. Please, I'm begging you. Karaniwang sa Thailand ang entry point ng mga Pinoy na nire-recruit sa mga scam farm. May mga nababalitaan ako na may mga nire-recruit pa rin. May mga pumupunta pa rin. Ito naman, hindi lang naman sa ang punta hindi lang naman sa Myanmar. Meron din pumupunta ng Laos, pero dito sa Cambodia, pero ang transit country nila is dito pa rin sa Thailand. Nagpaalala naman ang Department of Migrant Workers na huwag kumagat sa mga trabaho abroad na walang kontrata at working visa. Huwag rin daw maniwala sa mga cross-country scheme o pangakong tatawid muna sa isang bansa at doon bibigyan ng legal na working documents. Paulit-ulit na lang ang ganitong cycle dahil sa katigasan ng ulo ng mga kababayan natin na may masasagip ng ating gobyerno at may mapapauwi, ngunit marami pa rin ang pumupunta at pumapatol sa ganyan. At ewan ko ba sa mga kababayan natin, may DMW naman na may mga legit na trabaho at kaliwat ka ng agency sa Pilipinas na pwede nyong applyan at araw-araw na paalala ng DMW na wag kayong papatol sa mga illegal recruitment. Bakit pa kayo napupunta sa ganyan? At ang nakakalungkot pa dito ay maraming mga documented OFW ang dumaan sa tamang proseso ang nangangailangan din ng tulong. Ngunit ang nagiging sistema ay napapriority pa ang mga undocumented OFW o mga illegal na pumupunta sa ibang bansa. Dahil may mga nasasagip, ngunit marami pa rin ang pumupunta at nagpapabiktima sa mga illegal recruitment. Kaya paano matatapos ang problemang ganyan? Siguro naman ay alam nyo or may idea kayo na illegal recruitment yan pinapasukan nyo dahil hindi nga kayo dumaan sa DMW, OWA at wala kayong OEC.